Manunubos naming mahal, salamat sa iyong patnubay at paglingap araw-araw. Alleluia! Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kaniyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kaniya. Sabi nila, "Saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilandin siya, kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Manatili pong nakatayo. Maupo na po sila. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, At Bishop. tayong lahat ay tinipon ng Panginoon upang magkasama-sama sa pagpapasalamat at pag-alay sa Kanya at bahagi pa rin ho ng ating paghahanda para sa nalalapit na kapistahan ng ating patron San Pedro ng Verona. At napakaganda na sa nobenaryong ito ay ipinagdiriwang din natin ang kapistahan ni San Jose na patron ng ating diocese at si San Jose bilang isang manggagawa. Kaya't palakpakan natin ang Panginoon, si San Jose at San Pedro Verona. At napakaganda rin na tumugma ang ating misa ngayon. At sabi ko nga kay Father Ernie, hindi ako makadalo sa piyesta, pero nagkataon naman na nasaksihan ko din naman ng magandang pag-aalay ng bulaklak at ang ating mga sagala na nandito rin ngayon upang magbigay pugay sa ating mahal na ina at sa tulong ni Santa Elena ay isang napakagandang tradisyon sa ating mga Pilipino. Kaya nung pagpasok ko, nagulat ako nung nakita ko ang mga magagandang dilag na siyang nag-aalay din ng bulaklak para sa ating mahal na ina ngayong panahon ng buwan ng Mayo. Kaya napakaraming dahilan para tayo magpasalamat sa Diyos. Napakaraming dahilan para tayo pagpalain ng Diyos. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, pagpapalain ka ng Diyos. Ang naniniwala na pagpapalain sila ng Diyos, parinig nga natin sa Panginoon ng mas malakas na palakpak.
Sa kapistahan ni San Jose bilang manggagawa, ninanais ng simbahan na mas tingnan natin ang paggawa sa mas malalim at mas makahulugan at mas mabiyayang dahilan. Kaya nga't sa ating wika, napakaganda na pag sinabi nating trabaho o gawain, ang tawag din natin dito ay hanap. Ano rin kasunod? Hanap. Parang wala kayong buhay, no? Ulitin natin, no? Ayan, no? Sabi, di ba, pag sinabi natin, ang isang salita pa rin sa trabaho ay hanap buhay. No? At napakaganda yun sa wika natin. Dahil para bagang sinasabi sa atin, yung ginagawa natin, yung trabaho natin, ay dapat tumulong sa atin mahanap ang buhay. Hindi lang basta magkapera. Hindi lang basta magkaroon ng makakain. Hindi lang basta makaraos sa buhay, magkaroon ng bahay, kotse, o iba pang mga kagamitan. Minsan, di ba, yun na lang ang nagiging motibasyon ng tao. Magtatrabaho ako maigi para magkapera ako. Magtatrabaho ako ng marami para makabili ako ng bagay na ito. Pero mga kapatid, paalala sa atin na kaya pala tayo nagtatrabaho, kaya narinig natin sa unang pagbasa, yung nilikha ng Diyos ang santinakpan. At kung susumahin natin lahat yun, yung 7 araw na iyon, nilikha ng Diyos ay buhay. Nagkabuhay ang santinakpan. Kaya nga't ganun din daw ang ating gawain. Tinutulungan tayong matuklasan, mahanap ang buhay. Bago po ako pinadala dito sa Balanga, ako po'y galing Quiapo at galing Makati. Kaya't iba't ibang uring mga tao ang aking nakasalamuha. Sa Makati, nandun po ang lahat ng mga headquarters ng mga korporasyon, ng mga bangko, ng mga multinationals, mga manggagawa. At doon nasaksihan ko na bagamat siguro nga nakakurbata sila, magara ang suot, pero lalapit sila at makikita mong parang may kulang na marami sa buhay nila. Yung iba nga, lalo na mga panahon ngayon, dahil nung naghabol sa tax, deadline, makita mo iba sa kanila talagang mukha ng zombie, kasi talagang lubog na ang mukha. Siguro sa sobrang trabaho, namumutla na. Kaya sabi ko nga, yan pa ba ang dulot ng buhay at ng trabaho mo? Hindi mo na yata nahanap ang buhay. Parang hanap patay ka na dahil mukha ka ng patay. Sabi ko, itsura mo, tignan mo itsura mo. Baka trabaho ka ng trabaho, pero napabayaan mo na yung sarili mo. Siguro nga, nabibili mo lahat, pero nagigising ka isang araw, napapatanong ka na lang sa sarili mo, ano ba ang kahulugan ng buhay? Kaya hindi ka taka-taka na siguro nga nasa taas ng posisyon sa buhay, maraming pera, pero matutuklasan niya, sabi niya, Father, trabaho ko ng trabaho, isang araw natuklasan ko na lang, wala na yung pamilya ko. Hindi ko man lang nakita na subaybayan yung paglaki ng anak ko. Aanin ko ngayon, presidente ako ng korporasyon, pero ngayon dadaling ko yung anak ko sa rehab kasi lumaki siya nang hindi ko siya naasikaso. Kaya nabaling siya sa barkada, sa droga, sa masamang barkada, sa bisyo, hanggang sa pati ako, pinagbuhatan na niya ng kamay. Baliwala pala lahat ng ginawa ko. Akala ko, ginagawa ko itong trabahong ito para sa kanila, pero sa bandang uli, hindi natuklasan ang buhay.
Kaya napakagandang paalala sa atin mga kapatid. Ngayong araw na ito, tinatanong tayo, yung bang ginagawa natin, tinutulungan tayong mahanap ang buhay? O baka hanap pera na lang yan? Baka hanap patay na nga kasi pati sarili mo, napapabayaan mo. Pati yung pagtuklas mo sa kahulugan ng buhay, nalalayo ka na. At ang mas masahol, hindi lang hanap buhay. Katulad ni San Jose, yung kanyang pagiging karpentero, tinulungan niya ito upang maitaguyod si Jesus at si Maria. Yung kanyang trabaho, hindi lang tinulungan mahanap ang buhay, kung hindi mahanap ang kaligtasan. Kaya nga't narinig natin sa Ebanghelyo ang pagkilala kay Jesus, anak ng karpentero. Siguro nga sa mata ng iba, mababang uri lang siya. Pero iyon ay naging kasangkapan upang matupad ang plano ng Diyos. At ano ba ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin? Simple lang mga kapatid, kaligtasan. Iyon ang kalooban ng Diyos sa atin. Yun ang tunay na buhay na ipinagkakaloob sa atin ni Jesus na muling nabuhay, kaligtasan. Kapag hindi na tayo hinahatid sa kaligtasan, hindi yan kalooban ng Diyos. Pag yung ginagawa mo na idudulot ka lang sa kasalanan, sa kasamaan, nalalayo ka sa kabutihan, sa katotohanan, hindi yan ang kalooban ng Diyos sa iyo. Sapagkat yung ginagawa natin, tinutulungan tayong mahanap ang buhay, mahanap ang kaligtasan. Kaya si San Jose, hindi lang siya karpintero. Siya ay naging tagapangalaga ng ating Panginoong Jesucristo at kasangkapan para maisakatuparan ang kalooban ng Diyos. Ito po yung ipagdasal natin sa araw na ito. Lahat tayo may gawain. Lahat tayo may pinagkakaabalahan. Lahat tayo may pinagtutuunan ng ating lakas, oras. At sana sa bandang huli, bago natin ipikit ang ating mga mata, masabi natin, yung pinagpaguran ko, yung pinaggugulang ko ng oras at lakas, ito'y nakatulong sa akin upang mahanap ko ang buhay, mahanap ko ang kaligtasan. Si San Pedro ng Verona, siguro nga, pinatay siya kasi pinahayag niya ang katotohanan. Siguro nga sa mata ng mundo, sayang, ang tali-talino niya, ang galing-galing niya. Pero, bagamat ganun ang nangyari sa kanya, siya ngayon ay maluwalhati at matagumpay dahil nahanap niya ang buhay, nahanap niya ang kaligtasan. Sa tulong ni San Pedro ng Verona at ni San Jose, nawa ating matuklasan at matanggap ang buhay na walang hanggan, ang kaligtasang ibinibigay sa atin ni Jesus na muling nabuhay. Amen.